Hello, magandang umaga po muli sa inyong lahat. Nawa ang bawat isa ay nagising na masaya, malakas at may pag-asa sa buhay. At binabati ko po kayo sa panonood ng ating challenge. Welcome to our 75-day challenge. Ito po ay maliit na mga habit or activities or exercises na ating ginagawa sa araw-araw sa sandaling oras. Pero ito po ay makapagdudulot sa atin ng positive changes or baby steps in order to contribute to a bigger change in our future or in our life. Sa Tagalog po, ito po ay maliliit na bagay na gagawin natin sa araw-araw na makakatulong ng pagbabagong kaunti or sa English ay transformation. So, iniimbitahan ko po kayong lahat na makagawa din ng maliliit na exercise na ito. Kung gusto nyo pong gawin, pwede nyo gawin. Kung hindi naman, ay pwedeng at saka na. So, para magkaroon po ng restored life, empowered life, at if it is working for me, I know that it is working for you. Sabay-sabay po tayong natututo dito, kaya po nag-enjoy din ako na ibahagi sa inyo sa araw-araw ang ating challenge. Welcome to day 3 of our 75-day challenge. For today, ang ating pong pag-uusapan ay kung paano ating ililipat ang ating ugali na may pagka-stagnant or tinatamad ng medyo patungo sa from non-motivated, stagnant into highly motivated person. So, ang una pong gagawin natin ay but first of all, I'd like to congratulate myself and you. Give a tap on your shoulder because we have reached day 3 of the 75-day challenge. Welcome! Congrats! So, there are 3 steps na ating gagawin para ma-overcome po ang tinatawag na ningas kugon or ang katamaran or pagka-stagnant na kahit gusto nating gawin ang isang bagay, bakit hindi natin magawa-gawa? Sasabihin natin palagi, bukas na lang, and tomorrow never comes. Narinig na po ba natin yun? So, tatlong bagay po na pwede natin gawin para mabago ang negative na habit na ito ay una, itanong po natin sa ating mga sarili. Gusto ba natin nangyayari ang gano'n? Lagi bang bukas na lang? Lagi bang tinatamad? Lagi bang at saka na lang? Gusto ko ba itong nangyayari sa akin na walang nangyayari? Oo nga, ako'y taong may pangarap. Ako ay taong may plano. Pero bakit hindi ko ginagawa? At wala din akong ginagawang pagbabago para masimulan ang bigger ambition or bigger goal in life. Ano po? So, step 1, tanungin ko ang aking sarili, gusto ko ba itong nangyayari sa akin? Hanggang kailan ko gusto na ako ay walang motivation? Ako ay stagnant. Ako ay hanggang sa bukas na lang. Saka na yan, bukas na lang. Gusto ko ba to hanggang bukas? O gusto ko ba to hanggang next month? Or next year? Or up to 5 years na ganitong ako ay mababa ang motivation? So, kung ang sagot sa tanong ay yes, then magpahinga ka muna. Baka naman pagkatapos mo magpahinga ng kaunti, baka bukas, matanong mo ulit ang iyong sarili. Gusto ko ba ito na walang nangyayaring pagbabago? Kung ang sagot ay no, then pwede namang magkaroon tayo ng pag-iisip na ano kaya ang magandang gawin. Dapat kumilos. We should do something in order to change. At dahil sagot natin no, ayaw natin ng walang pagbabago, walang nangyayari, di dapat may gawin tayo. So, ano ba ang pakiramdam po natin? Paano natin yan gagawin? Kung ang pakiramdam po natin, ayaw naman natin gawin dahil matagal nang gusto natin gawin, hindi naman natin magawa-gawa dahil tinatamad tayo o kaya bukas na lang, tomorrow never comes. And pwedeng isipin natin na gawin na nga lang natin. The more na pakiramdam ko, ayokong gawin kasi gusto ko pang banjing, gusto ko pang magpahinga, gusto ko pang mag-relax. That's
the sign I saw the sign. Yan ang kanta. Yan ang signos or yan ang palatandaan na kailangan na nga talaga nating gawin yung hindi natin magawa-gawa. So, ang second ay hanapin natin ang palatandaan. Ayun na nga, na kung pakiramdam natin, ayaw nating gawin, so, yun na yung palatandaan. So, tuldukan na natin sa oras na malaman natin yun na yung palatandaan, talagang ayaw nating gawin, ay, dahil hindi natin gusto, yun ay negative. Dapat ma-identify natin na ayaw nating gawin yung gusto natin, dahil yung gusto nating mangyari, hindi natin gustong gawin. So, that's a negative na gusto naman nating i-switch into positive. Gawin natin yung opposite. Yung ayaw nating gawin, gawin natin. Yung tinatamad tayong gawin ngayon, bukas na lang, gawin na natin ngayon. Katulad nga ng pwede mong isipin na ayoko ito. Kesa sa isipin mo naman, gusto ko ito. Sabi ng isip mo, ayoko pa. Ayoko ito. Ngayon, palitan mo yung opposite. Sabihin mo, gusto ko na. Gagawin ko na. Ayan ang pangalawang step. So, unang step, tanungin mo, gusto ko ba to? Walang pagbabago. Hindi ko ginagawa. Pagka na intindihan mo na ayaw mo, palitan mo yung isip mo na gusto mo. Pag naisip mo na hindi ko magawa, ayaw kong gawin, palitan mo naman yung isip mo na gusto kong gawin, gagawin ko na. So, ano ang third step? Ang third step, kumuha ka po ng lapis at papel or ballpen at papel, paper and pen. Mag-start ka na pong maglista. Ano ang una, ikalawa, ikatlo na pwede mong simulan para masimulan mo yung gagawin mo at magustuhan mo na siyang gawin. Pwede mo namang ilista. Number 1, start ko nang gawin. Number 2, inom ako ng malamig na tubig. Number 3, pangalawang gawain. Number 4, makikipaglaro ako sa pet ko. Number 5, itutuloy ko yung trabaho. Number 6, hihinga ako ng malalim, mag-i-stretch ako. Number 7, itutuloy ko na naman yung gusto kong gawing trabaho. Naakala ko'y mahirap, pero pagka sinalit-salitan ko, doon sa mga bagay na nakaka-relax, nakaka-stretch, nakakahikab, luwag ng hininga, iinom tayo ng favorite nating juice na malamig, pwede nating salit-salitan ang gusto natin at yun na pa-procrastinate natin na gawain. In that way, hindi natin mapapansin na nagagawa na natin yung dati-dati na pinoprocrastinate natin. So at the end, you will see that you finished what you have been procrastinating for a long time. And if you want to do things, then go back to the first question. Gusto ko ba to na walang nangyayari at wala nga akong nagagawa at natatapos? And yun, pag ayaw natin gawin, pakiramdam natin, ayaw natin, yun ang palatandaan. Kailangan nating isipin, gagawin na natin, gusto natin dahil ma-accomplish tayo. And that is a baby step for us to be accomplished and successful in small tasks, and that will contribute for us to be accomplishing and very successful in completing big tasks. Yun po ang ating day 3. Congratulations sa pakikinig at pagsubaybay sa ating 75-day challenge. I hope that these things that we are sharing will continue and will help a lot in our daily habits sa pag-improve ng mga small exercises every day. Thank you so much and God bless you. I hope to see you tomorrow for our 4th day of the 75-day challenge. God bless you. Bye-bye.